He said we had to accelerate all this because of the oil crisis that is happening. Itong problema because of the war in the Middle East. Pakipaliwanag po. Okay. Ito na. Pakinggan nyo kung gaano katalino abogada to. Sige. Pag sinabi po natin ng oil crisis, maliwanag din po ang sinabi ni Secretary Sharon Garin ng DOE. Na sa ngayon ay hindi pa kinukonsidera na meron tayong oil crisis dahil kumpleto po tayo at enough po ang supply ng langis. Kung walang oil crisis, bakit kayo magbebenta ng ari-arian ng gobyerno para lang ipangbili o ipang-supply ng oil sa ating bansa? Partida, hindi po ito pandemya. Ito po yung gera lang po sa Middle East. Hindi po ito sa buong mundo. Ngayon, tanungin po natin uli si Auntie Claire. Wala pa rin po bang nangyayaring oil crisis sa ating bansa? Yo, what's up mga Lods? It's Miguel Temps TV. Welcome back po sa ating channel. Kakaiba po talaga itong administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. Pinuin nyo mga idol, wala pa rin daw po tayong oil crisis na nangyayari sa ating bansa. Sabi po ni Auntie Claire. Ano po yung paliwanag niya dito? Susupalpalin lang po natin kung gaano po ba talaga katalino itong Auntie Claire ninyo ha. Oh, mga tansong loyalista dyan, mga makamarcos talaga, ipaglaban nyo po ito sa Auntie Claire. Yung mga gumagamit po ng mga petrolyo dyan, ipaglaban nyo po kung wala po ba talaga tayong oil crisis na nararamdaman sa ating bansa ngayon. Lumabas po kayo sa comment section. Pagtanggol nyo po ito, nawawala po kayo pag nakasusupalpal ko kayo eh. Yung tipong kahit mali na, ipagtanggol nyo pa rin. Ganun kayo, di ba katanga? O eto, pakinggan nyo mabuti kung ano po pinagngangaw-ngaw dito ni Auntie Claire ninyo ha. Abogado to, partida. I understand you had an interview over the weekend saying that we are not yet in a crisis situation despite the increase of the oil prices. But then, in an ambush interview last Thursday in Bataan, the President himself used the term crisis. Oh, ginamit po yung salitang crisis ni PBBM. Pero sa kanya, mga Lodi, may palusot siya dito eh. Hindi pa naman daw po tayo nagkakaroon ng crisis na oil. He said we had to accelerate all this because of the oil crisis that is happening. Itong problema because of the war in the Middle East. Pakipaliwanag po. Okay. Ito na. Grabe yung pag-iisip mo, nakataas na yung mata niya. Ano ba isasagot ko to? Leche to, ambush interview to. Oh, pakinggan nyo kung gaano katalino abogada to. Oh, sige. Pag sinabi po natin ng oil crisis, maliwanag din po ang sinabi ni Secretary Sharon Garin ng DOE. Na sa ngayon ay hindi pa kinukonsidera na meron tayong oil crisis dahil kumpleto po tayo at enough po ang supply ng langis. Oh, hindi pa daw po kinukonsidera na ito po ang nangyayari sa ating bansa ay oil crisis. Kasi sapat pa naman daw po. Hey, sarap ng talaga eh. At nagpupursige po ang DOE at ang pamahalang ito sa utos na rin po ni Pangulo Marcos Jr. na hindi mawala ng patid, hindi mapatid ang supply ng langis o produktong petrolyo sa ating bansa. Hindi mawala ng patid. Mawala ng patid. Kung mapatid na lang sana yung mga hininga ninyong mga leche kayo. Tangina. Sa katunayan, sinabi po ni Secretary Garin na mayroon pong negosasyon patungkol sa 440,000 barrels ng fuel. At sa susunod naman po ay mayroon 600,000 barrels na maaari po tayong maangkat. Oh, wala pong oil crisis niyan. Kumbaga, nag-hoard na nga kayo eh. Bumibili na po kayo ng ilang barrel ng ating langis galing sa ibang bansa para maiangkat papunta po ng Pilipinas. Wala pong oil crisis na nangyari. Ang talino mo talaga, Auntie Claire. Ito po talaga magpapabagsak ng ratings ng inyong Pangulo. Sa totoo lang. Oh, wag niyo sabihin umaangat ang ratings niya dahil sa mga pinagagawa nito. Sisihin niyo po ito si Auntie Claire kung bakit po lagapak ang ratings or trust ratings ng mga Pinoy dito kay Bongbong Marcos Jr. Kasi hindi po nagtutugma yung mga pinagsasabi nila eh. Ano to? Pinakawalan lang ni Marcos Jr. Nasasabihin niya, dyan ka sa posisyon na yan. O, ipagtanggol mo lang ako. Wala ka ibang gagawin. Lahat ng mga negatibong mga sasabihin sa akin, ipagtanggol mo o gawin mong positibo kahit mali na. Ganun po yung trabaho niya mga Lodi. Kahit hindi na po nagtutugma ang sitwasyon ng bansa sa mga pinagsasabi niya, hala, arangkada pa rin. Ang sinasabi po natin na wala pa po at hindi po pa dinideklara na mayroon tayong oil crisis dahil nga po sapat ang supply sa ngayon. Sapat daw. Most probably, according to Secretary Sharon, ang nagkakaroon lamang po ng issue ay tungkol sa presyo. Dahil alam naman po natin kung ano ang nangyayari na crisis sa Middle East. Yung source ng oil sa Middle East, mga Lodi, doon lang po mayroong crisis.
Sa Pilipinas, hindi po nagkakaroon ng krisis pa kasi hindi pa daw po dinideklara. Ang galing talaga nito ni Auntie Claire. Sobrang nakakabilib ka talaga. Kumbaga, kung meron ka sigurong ibebentang kahit hindi nakabenta-benta, mabebenta mo. Pero wag kami, hindi kami tanga. Ano yan? Nauna pa nagkaroon ng krisis doon po sa Middle East kung saan nagkaroon ng gera. Tapos hindi natin mararamdaman. Kumbaga, late reaction tayo dito. Tapos nakikita mo yung presyo ng mga gasolina, sobrang tataas na ngayon. Wala pa rin pong oil crisis, no? Eto para magkaroon kayo ng idea at maintindihan nyo lalong-lalo ng mga loyalistang tanso kasi ang kikitid ng mga utak nyo, explain ko po sa inyo ang dahilan kung bakit po tayo nagkakaroon ng krisis sa isang produkto. Una, mga lodi, kulang po ang supply. Kapag kulang po ang supply, mga lodi, dyan po umaarangkada ang presyo ng ating mga produkto. Kagaya po ng bigas. Kapag meron pong nag-hoard niyan, mga idol, at kinulang po ng supply, tataas po yung demand para po dito sa produktong ito, gaya po ng sinasabi kong bigas. At dyan na po, mga lodi, magkakaroon ng pagtaas ng presyo. Gaya po ng nangyayari sa ating petrolyo ngayon. Kaya po tumaas ang presyo ng petrolyo. Umabot na po ng 100 mahigit ang presyo ng diesel dahil nga po kulang na po tayo sa supply at hindi pa rin po nila nadedeklara daw po itong oil crisis. Ang galing talaga ni Madam Claire. Ang nais pong sabihin ng Pangulo patungkol sa oil crisis, pinapatungkulan niya po doon ay ang oil crisis sa Middle East. Pero sa ngayon po, sa atin at sa payo na rin po ng Secretary Garin sa ating Pangulo, wala pa po tayo maaaring tawaging oil crisis sa bansa. Wala pa mga lodi. Sabi pa nga ni PBBM, it's normal. Don't panic, it's organic. Singhot pa more. Wala pa ron daw po mga lodi. Kakadaan ko nga lang sa gasoline station, pila-pila na yung mga gusto magpagasolina eh. Kasi sa tingin ko, tataas na naman po bukas ang presyo ng petrolyo sa ating bansa. Wala pa rin pong oil crisis na nangyayari sa ating bansa niyan, partida. Kahit klarong-klaro na kulang talaga na tayo sa supply dahil ito po yung nagtataasan na ang presyo dahil wala na po tayong maiangkat papunta ng Pilipinas dahil sa nangyaring gera sa Middle East, wala pa rin po tayong oil crisis kasi hindi pa po dinideklara. Ang galing! Palakpakan natin tagapagtanggol o attack dog ni PBBM. Wala pa to, partida. Ito, bakit nyo ginawa to? PBBM magbebenta ng ari-arian para sa oil supply. Kung walang oil crisis, bakit kayo magbebenta ng ari-arian ng gobyerno para lang ipangbili o ipang-supply ng oil sa ating bansa? Partida, hindi po ito pandemya. Ito po yung gera lang po sa Middle East. Hindi po ito sa buong mundo. Yung panahon ng pandemic, panahon ni Tatay Duterte, hindi po naisipan ni minsan na ibenta po itong mga ari-arian ng ating pamahalaan dahil hindi naman po pag-aari nito ng ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pag-aari po natin to bilang isang taxpayer. Pero mga lodi, nagkaroon lang po ng gera sa Middle East, si PBBM, ibibenta po ang ari-arian para po makapag-supply ng oil sa ating bansa. Eto pa, nakita po natin mga lodi sa isang post ng isang opisyal o general yata ng AFP. Pinagmumura daw po ito si PBBM sa sobrang galit dahil yung isa pong pag-aari ng gobyerno kung saan po kinukuha ang kanilang pension sa retirement, binenta rin po nito. Piruin nyo mga lodi si Tatay Duterte daw po ang dahilan ko bakit po nakuha yung ari-arian na iyon at yun po ang ginawa pong source para po ma-provide ang kanilang pension. Eto naman po si PBBM, binenta. Ngayon, tanungin po natin uli si Auntie Claire, wala pa rin po bang nangyayaring oil crisis sa ating bansa na kahit klarong-klaro na meron talagang pagkukulang ng supply ng langis dahil nga po ito nga magbebenta na daw po ng mga ari-arian ng gobyerno si PBBM. Na ni minsan hindi po ginalaw ni Tatay Duterte kahit pandemic days po yun. Mga tansong loyalista dyan, baka naman mawala na naman kayo sa comment section. Ipagtanggol nyo po ang inyong Pangulo. Magalit po kayo sa akin, wala po akong pakialam sa inyo. Pero kaming alam ang katotohanan, sobrang galit namin sa gobyernong meron itong si Bongbong Marcos Jr. At may karapatan kami magreklamo dahil pera ng taong bayan o pera nating ang winawaldas nitong sinasabi nilang bagong Pilipinas, bagong muka administration. Hanggang dito lang po muna. Stay safe and God bless you all. Kahit ano gawin nyo, Duterte talaga may palasakit sa ating mga kababayan Pilipino at sa ating bansa.